So mga sangkay, ano na po ang nangyari sa kaso, no? Nangyari kay Rene Batterbonia at kay Divine Adili. Bakit parang kinakalimutan ng mga sangkay? Nako, nagsalita na po ang nanay ni Rene Batterbonia. Alright guys, magandang oras po sa inyong lahat. This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Okay guys, baka nagkakalimutan na, no? Porket isang buwan na po ang nakakalipas. Baka nagkakalimutan na sa tunay na nangyari at kung sino ang may pananagutan. Kasi nung una, yung balita, sabog na sabog pa tungkol po sa nangyari kay Larene at Divine. Kumikilos po ang otoridad. Pero bakit ngayon mga sanggay parang tahimik, 'di ba? Ano na ang nangyari? Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so eto nga po mga sangkay. Tingnan po natin. Kasi, itong ang ina ni Rene Batterbonia, nagsalita na nga po. Pati itong sino ba to? Nanay din po ata ito ni Divine Adili. At tiyahin ni Divine Adili. Okay. So, nagkomento sila kasi 1 month na. Simula nung pumanaw ang magagaling na mga atleta sa Pilipinas. At sa isang buwan na ito mga sangkay, wala pa pong nangyayari. Ang huli lamang po natin na balita dyan, mga sangkay, may binabantayan na baka lumabas itong sila Coach Tab Baldwin. Tapos mga sangkay, yung update na itong Ateneo de Manila University ay tutulong sa legal process nitong mga sasampahan ng kaso ng mga coaching staff. Yun lamang. The rest, ilang araw na, wala pa rin po. Nauna pa nga sila Marcoleta. Nauna pa po yung ibang mga, mga sangkay. 'Di ba? Ito dapat may hustisya dito na karampatan talaga para sa para po sa may mga sala kung bakit humantong sa ganun ang dalawang atletang nangangarap mga sangkay para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Ngayon, anong nangyari? Ngayon, ito po, nagsalita po yung nanay ni Rene Batterbonia at itong si tiyahin po ni Divine Adili. Ito, tingnan po natin. Sabi dito, ito, tingnan natin. Okay. Today marks 1 month since our beloved son, Divine Adili, lost his life during a school team building exercise in the Philippines. Our hearts remain broken. Not a day goes by without tears and the painful reality that you're no longer with us. We believe this heartbreaking loss could have been prevented if necessary safety precautions have been taken. Exactly. Lagi naman po natin sinasabi yan. Na-prevent sana, preventable Preventable. Na-prevent sana yung ganong klaseng pangyayari kung mayroon pong safety precautions. Nandun po yung mga nagbabantay mga sangkay, kompleto po ng magre-rescue just in case kasi dagat po yun. 'Di ba? Dapat nga may mga lifeguard po doon na madami, mga sangkay. Kasi dagat yun, madami po silang nagtitraining. Pero wala. Kaya sabi po niya dito, na-prevent sana ito kung mayroon pong safety precautions have been taken. A young life full of dreams was cut short, leaving behind his family to live with an unimaginable pain. Grabe. So hindi pa ba makukonsensya dyan yung iba? Ngayon, ito naman. Kay Rene Batterbonia.
1 month na ng anak ko ngayon mula ng pinatumba siya. Grabe yung term no? Ayan po. Pinalambot ko na lang, pinatumba. Wala pa rin justice. Sana naman mabigyan na. Nananawagan po ako sa inyo ng lahat. Huwag ninyong lokohin ang sarili ninyo. May Panginoon tayo, nagabayan kayo para magsabi kayo ng totoo. Kung ano talaga ang dahilan ng pagpanaw ng anak ko. Alam ko na hindi kayo pinatulog hanggat hindi kayo magsasabi ng totoo. Talagang babalik-balikan kayo ng anak kong si Rene Butterbonia. Grabe, tindi ha. Kilabot yan. Mga sangkay, talagang sabi dito, alam ko na hindi kayo pinapatulog hanggat hindi kayo magsasabi ng totoo. Talagang babalik-balikan kayo ng anak kong si Rene Butterbonia. So yung mga player dyan, magsalita na. No? Magsalita na kayo. Kasi hanggat tahimik kayo, pagdududahan kayo. Kasi pati sila tahimik eh. Wala pong sinasabi. 'Di ba? Ano ba talaga ang nangyari? At saka, isang buwan na, dapat may ano na to, may resulta na po yung actually, may resulta ng investigasyon. Pero bakit wala pa rin pong nakakasuhan? Bakit wala pa rin pong ginagawa, mga sangkay, no, para mabigyan po ng hustisya ito? Kawawa naman po yung pamilya na umaasa, 'di ba? Sabi ni Jayzil, kung paano nakipaglaban si Rene sa bawat rebound, sana ganun din ang laban ng hustisya para sa kanila ni Divine. Kahit ilang beses pa ipalabas sa media ang mga nangyari, pag ang kalaban mo ay may pera at malaking institusyon, tagilid ang hustisya ng mga kawawang bata. Naway kahit pa napakalaking imposible ang pagkamit ng hustisya sa nangyari, maipairal sana ang pagiging makatao at makadiyos ng mga may alam sa totoong nangyari. O, makonsensya kayo. Makonsensya sana kayo. Ang bagal ng hustisya pag mahirap ang biktima, kaya ang hirap mong mahalin Pilipinas. Sa mga otoridad po natin dyan, ano pa ang hinihintay ninyo? Bakit wala pa rin? Ano ba? Nung viral lang, grabe yung aksyon, pero ngayong medyo humuhupa na at tutok na sa ibang mga bagay, kalasan na, ganun ba yon? Grabe, yan po. Hindi lang sa pamilya ni Rene ang nakaranas ng sakit, pati taong bayan kasi alam ang istorya ng buhay niya at ang lakas ng mga pakiramdam. Well, guys, ano po ang inyong opinion? Ikalat po natin ito para kalampagin po natin yung otoridad po natin. Si PNP, CIDG, DOJ, DILG, NBI, kalampagin po natin yan, mga sangkay. Ateneo, i-share po natin ito. Alright? Para malaman po ng lahat. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Dito nag-upload po tayo ng mga magagandang topic, mga sangkay, magagandang vlog about sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia related po sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Alright? Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.